Morning po. Morning. Morning sa mga anak ng Diyos. Sige po, tayo po ay manalangin at tayo po ay mag-umpisa na sa ating panambahan. Tayo po ay tumayo. Hallelujah. O aming Amang kapangyarihan sa lahat. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito, Lord God. Salamat sa pag-isip mo, Panginoon, sa amin, O Lord God, na kami, Panginoon, ay sinamahan mo, Panginoon, pagpunta rito, Panginoon, Lord God. Lord God, ito po, Lord, ang makita namin, Panginoon, sa aming pagsampang ito, Panginoon. Salamat po, Panginoon, at Lord God, patawarin mo po kami, Panginoon, sa lahat, Panginoon, ang aming pagkukulang, Panginoon, Lord God, at lalo na po sa aming mga nagawang kasalanan, Lord God. Patawarin mo po kami, pagkalinisin mo ang aming mga puso at isipan, Panginoon, Lord God. Lord, ikaw po ang tubig na, Panginoon, sa aming pagsamba sa iyo, sa umagang ito, Lord God. Pagkakuin mo po ang bawat isa, Panginoon, Lord God, sa gawain mo ito, Panginoon. Ikaw po, Lord, ang maitaas namin, Panginoon, sa umagang ito, Lord God. Lord God, ikaw ang aming sasambahin, ikaw ang aming mapurihan, Panginoon. Lord God, i-bless mo po, Panginoon, ang mga music team, ang mga tutugtog, Panginoon, Lord God, ang mga magsasayaw, Panginoon, Lord God. I-bless mo po sila, Panginoon, Lord God, sa umagang ito, Lord God. Samahan mo po kami, Panginoon, at lalo-lalo na po, Panginoon, sa magpapatotoo, Panginoon, Lord God. I-bless mo po sila, Panginoon. I-bless mo po ang bawat isa na maghahayag ng iyong salita, Panginoon, Lord God. Lalo-lalo na po, Panginoon, si Sister Cecil, Lord God, na maghahayag ng salita mo na aming maririnig sa umagang ito, Lord God. Lord, itago mo po siya, Panginoon, sa iyong likuran, Panginoon, Lord God, upang i-deliver niya ang mga salita mo, Panginoon, na tumimo sa aming mga puso, Panginoon. Iuwi namin ito, Panginoon, Lord God, sa aming tahanan, na aming maririnig na iyong salita, Panginoon, Lord God. Lord God, salamat sa iyong pagsama, Panginoon, sa umagang ito, Lord God, hanggang sa kami ay matapos, Panginoon, Lord God. Patuloy mo po kami samahan, Panginoon. At ikaw po, Lord, ang aming maitaas sa umagang ito, Lord God. Lord, ikaw rin po, Panginoon, ang magbe-bless sa mag-operatory, Panginoon, Lord God. Patuloy mo po siyang bigyan, Panginoon, ng palakasan at kanyang pag-pray, Panginoon, Lord God. Bless mo po siya, Panginoon, Lord God. Maraming salamat po, Panginoon, at sa aming pagsamba sa iyo, Lord God. Ikaw po ang aming mapurihan, Panginoon. Tulungan mo po kami, Panginoon, na ikaw lang po ang aming maitaas sa aming pagsambang ito, Panginoon, Lord God. Maraming salamat po, Panginoon, Lord God. At muli, Panginoon, binabalik ko po ang pagpurong pagsamba sa tanging pangalan ko. In Jesus' name we pray. Amen. Pwede na po tayo po. Nandun po tayo sa patotoo. Sino po yung magpapatotoo, magpapasalamat sa ginawa sa kanya sa buong linggo. Sino po? Sino po? Wala? Amen. Magandang umaga po sa mga kapatid ko sa Panginoon. Maraming pong salamat. Magpasalamat lang po tayo sa Panginoon. Binigay ni Lord sa ating kalakasan. Maraming salamat, Lord, sa umagang kay ganda po ng pag-isip po ng buong pamilya ko. Yun po, pasalamat po kay Lord na unti-unti na po kami mabubuo na makaka-attend na sa church. Ayun po, salamat, Lord, sa pagkilos mo po sa buhay namin, ng pamilya ko. Hindi mo po kami pinapabayaan. Ramdam po namin na nandiyan po kayo lagi sa amin. Yun po, marami pong salamat, Lord, sa iyong
biyaya, Panginoon, sa araw-araw. Hindi po kayo nagkulang. Yun po, kami po ay humingi ng kapatawaran, Panginoon, sa aming pagkukulang. Pero ay hindi po kami karapat-dapat sa iyong harapan. Nandiyan po kayo ting umaga, Panginoon. Lagi mo po kami binibigyan ng magandang buhay, magandang kalakasan ng aming katawan ng pamilya ko. Marami pong salamat sa iyong pag-iingat po sa amin. Yun po ang ating pasasalamat sa iyo, Panginoon. Marami pong salamat sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name, pray. Amen. Thank you sa buhay ni Sister Jessica. Lalo-lalo na po, salamat sa mga anak niya na nakarating sa araw na ito. Salamat sa buhay nila na patuloy silang tumutugon sa ating Panginoon. Salamat din sa kanilang pagtanggap sa pagba-Bible study namin tuwing Sabado. Thank you sa kanila. Sino pa po? Wala na? Wala lang daw. Hindi, tayo na eh. Time na, oh. Pero magpapasalamat pa rin po ako. Dahil patuloy na tayo ay ginigising tuwing umaga, panibagong liwanag. Yun, malaking pasasalamat na sa ating Panginoong Jesus kasi tayo ay ginigising niya tuwing umaga at binibigyan ng malakas na pangangatawan na hindi tayo nagkakasakit. Bagamat ang init ng panahon ay tayo ay kanyang iniingatan pa rin. Kaya salamat kay Lord na hindi niya tayo pinababayaan. Wala na po ang aking papasalamat. Tayo po ay mag-umpisa na. Tawagin na po natin si Sister Divine para sa ating worship. Amen. Purihin ng Panginoon. Good morning. Parang nanto kayo. Nanto, Bjorn? Nantok pa. Ayan, ngayon ko po ang lahat na tumayo. Ayan, pagiging mo muna yung katabi mo ng isang magandang umaga. Good morning! Sabihin mo sa kanya na masayang-masaya ang Panginoon na narito siya ngayon sa umaga. Good morning po. God bless po sa lahat. At yan, nawa makasama pa po namin kayo sa maraming Sundays. Yan, welcome na welcome po kayo dito sa ating samahan. Amen. Hindi mo natin masabi yung mga gusto natin ipagpasalamat sa Panginoon. Pero for sure, napakarami natin gustong ipagpasalamat sa Lord. Amen po ba? Yan, yung magising tayo sa umaga, na yan, malakas tayo. Narito tayo, isang pasasalamat din sa Panginoon. At tunay na napakabuti ng Panginoon dahil narito tayo ngayon sa kanyang bahay-sambahan. Yan, magkakasama tayo na magpupuri sa Panginoon. Amen po ba? Handa na po ba ang lahat na magpupuri sa Panginoon? Amen? Parang mahina. Handa na po ba magpupuri sa Panginoon? Amen.
umaga. Amen. Lord, glory to God. At salamat sa Panginoon sa umaga ito at makakasama niyo po ako. Ako po si Sister Cecil Reforma. At ngayon po ay ang ating pong pastora ay nasa mission. Kaya po, pahintulutan niyo po ako na makasama niyo ngayong araw na ito. Amen po ba? Amen. Masaya po ba kayo ngayong araw na ito? Amen. Praise God.
at tunay nga na ang Panginoon ay nasa ating kalagitnaan. Amen? Amen. Amen. Amen po ba? Amen. Amen. Praise the Lord. Ngayon po tayo po ay mag-aaral po ng salita ng Panginoon. Meron po ba kayong mga Bible? Sino po ang meron po mga Bible dito? Sige po. Ang ating pong text ay sa Psalm chapter 23 verse 1 to 6. At tayo pong lahat ay magbigay galang po sa pagbabasa ng salita ng Panginoon. Sige po, tayo po tumayo. Sige po. Psalm chapter 26 verse 1. Psalm 23 verse 1 to 6. Sabi po rito, "The Lord is my shepherd, I shall not be in want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. He restores my soul. He guides me in paths of righteousness for His name's sake." Verse 4, "Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. For you are with me. Your rod and your staff, they comfort me." Verse 5, "You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup overflows. Surely the goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forevermore." Sige po, tayo po lahat ay makaupo po. Amen. Praise God. At ang ating pong pag-uusapan po ngayong umaga nito ay Jesus is my shepherd. Sino po ang author po ng Book of Psalms? Walang iba po, hindi po si David. Sino po nakakakilala kay David? Si David po is a man after God's own heart. He is a shepherd before he was anointed as king. Ang trabaho po niya, bago po siya i-anoint ng king, ay siya po ay isa pong pastol. Siya po ay nag-aalaga po ng mga tupa. Yan po yung kanya pong trabaho before he was anointed as king. At dito po sa Book of Psalms, makikita po natin dito na ang Book of Psalms po, ito po ay, it is a song. At ito po ay, habang binabasa po natin ito, ay makikita po natin ang kabuuan ng psalm. Amen? It is a songs of sorrows as well as joy. Ibig sabihin po, ito pong sumulat ng psalms at ang mga Old Testament people po, sila po ay, ito po ay nanggagaling po sa kanilang mga puso. Hindi lamang po basta nila ito sinabi na God is good. Hindi lamang po ganyan, kundi ito po ay nanggagaling sa kanilang mga puso. Amen? At ang Book of Psalms po, at dyan po ay nagre-rejoice po sila, at andyan po na meron pong sorrow, kalungkutan. Amen? At sari-sari pong mga emotions po ang makikita po natin sa Book of Psalms. At sa bawat talata na mababasa po natin dito, meron po itong katapat. Halimbawa po, kung ikaw ay nalulungkot, kung ikaw ay masaya, may katapat po yan na salita or word. At ito pong Book of Psalms, ito po ay pinatutungkulan po sa, ano po ito, sa ating pong pag-worship sa Panginoon. Amen? At makikita mo po dito, sa kahit anong mood natin, masaya ka man, malungkot, or nagdadalamhati ka, makikita po natin ang Book of Psalms. Amen? Nandito po ang sari-saring mga emotions. Amen? At makikita po natin dito na hindi lamang nga sabihin mo na the Lord is my shepherd. Ito po talaga yung nanggagaling sa kanilang mga kaiguturan ng kanilang mga puso. Talaga pong ang kanilang pong mga nasa isip at maging sa kanilang panalangin, talagang ito po yung nanggagaling sa kanilang mga puso. Ganun po nila, ito pong mga Old Testament people, ganito po nila kung paano po baybayin ang Book of Psalms. Amen? At makikita po natin dito, in almost every psalm, you find the presence of God.
sa bawat mababasa po natin, nandito po ang presensya ng Panginoon. Amen? At tunay nga na, di ba ito isang poem o poem? Ito po isang poem. At makikita po natin dito, di ba maiksi lamang siya? Maiksi lamang siya. At sa bawat pagbasa po natin dito, hindi po natin sasabihin na ano lang siya, ganito lang siya, maiksi lang siya. Pero pagka binaybay mo siya, pinag-aralan mo, pinagbulayan mo, binulay-bulay mo ang salita ng Panginoon, marami kang makukuha. Amen? Hindi lang siya. Sabihin mo na, the Lord is my shepherd, I shall not be want. Noong grade 3 po kami, natatandaan ko, pinaisang po ko sa amin sa English, fill in the blanks. Eh, nung time po na yun, hindi po ako prepared. So, hindi ko po siya na-memorize talagang lahat. So, kumbaga po, nung time na yun, nakasama na po siya sa mga exam sa elementary po kami. So, ganun po. Dito po makikita natin na sa bawat pagbasa natin, nandun po ang presensya ng Panginoon. Hindi lamang po ito po sa sinasabi na philosophical principle at as an active, strong, and loving ruler. Ito po ang ating Panginoon. Amen? At makikita po natin dito sa Psalm 23, ang pinatutungkulan po dito is, the Lord is my shepherd. It is the declaration of faith to God as a shepherd. At tayo po, yung kanya pong mga tupa na inaalagaan. Amen? Amen? Praise God. Ano po ba yung role ng shepherd? What is the role of a shepherd? Ano po ba yung role ng shepherd? Di ba po, ang shepherd siya po ay nag-guide. Inaalagaan po niya kanyang mga tupa. Amen? Ganon din po sa ating Panginoon. He is our shepherd. At tayo po yung kanyang mga tupa. Amen? Amen. Ang meaning po ng shepherd, a person whose job is to take care of sheep and move them from one place to another. Di ba po, pagka hindi na sila safe sa isang lugar, dadalhin po sila ng shepherd sa isang ligtas na lugar. Amen? Kapag sabihin na merong mga paparating na susugod sa mga tupa, mga predator nila, mga gustong umatake sa kanila, kumbaga musugin sila, ililipat sila sa ligtas na lugar ng shepherd. Ito po yung ginagawa ng shepherd. Ilalagay po sila sa ligtas na lugar. Amen? At ang sheep naman po, gentle, quiet, innocent animals. Sila po ay mga tinatawag na tame animals. Mababait po sila. Hindi po sila yung aggressive. Kaya ng mga lion, tiger na pwede kang kagatin. Amen? At dito po tayo inihalin tulad. Amen? Dito po tayo inihalin tulad sa ating pong pinag-aaralan. Ang ibig sabihin po ng sheep, yung pong sumusunod sa Panginoon. Amen? Follower of Christ. Praise God. At una po, the shepherds po, una pong ginagawa ng shepherd po, he cares about us. Ano po yung ginagawa niya ng shepherd? He cares about us. Jesus cares. Amen? God cares for you. Sa Psalm 23, verse 1 to 2, sabi po dito, the Lord is my shepherd, I shall not be want. Sa iba pong translation, I lack nothing. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. Yun po, yung verse 1 to 2. Ibig sabihin po, ganun po ginagawa ng shepherd sa isang tupa, sa mga tupa, sa ating mga tupa. Tayo po ay inaalagaan. Amen? Inaalagaan po tayo. At kung sabi po dito sa nagawa, He provides a place of rest. Ayan ang ginagawa diba ng shepherd. He provides a place of rest. Tapos ang pangalawa po, He wants us to be safe. It assures every believer of His protection and provision, even in challenging times. Ito po makikita po natin, yung protection ng Panginoon sa Psalm 23:1, yung protection ng Panginoon at yung provision niya. Di ba sinabi sa verse 1,
ay anak natin. Ibig sabihin, hindi siya nagkukulang ang Panginoon. Amen? Hindi siya nagkukulang sa atin. Amen? At there are times po talaga na tayo po, hindi po natin nakikita kung ano po yung kayang gawin ng Panginoon sa atin. Amen? Nakikita lang natin yung ating sitwasyon ngayon. Pero hindi natin nakikita yung pinakadulo po nun. Amen? Ang ginagawa ng Panginoon sa atin, it assures us of His protection and provision. Kahit ako dumadaan po tayo sa mga mahihirap natin sitwasyon. Amen. Meron po ba dito na dumadaan po sa, ibig sabihin wala siyang problema? Meron po ba dito walang problema? Dito, hindi po normal po yun na wala kang problema. Kasi mahirap po kapag hindi ka dumadaan sa ganito, di ba? Kumbaga may problema pagka hindi mo pinagdaanan mo ngayon. Kasi ito po yung ating pong challenge po sa ating buhay. Amen? Amen. At dumarating po tayo ng kahirapan. Hirap na hirap na po tayo. Pero anong gagawin ng Diyos sa atin? God cares about us. God cares about you. Lahat po tayo dito. Ang Diyos po, nagmamalasakit po sa atin. Amen? At ang pangalawa po, ay sabi po nga po pala dito sa Psalm 121 verse 5 to 8. Maganda po yung ano po dito. Sabi po dito, the Lord watches over you. The Lord is your shield at your right hand. The sun will not harm you by day, nor the moon by night. The Lord will keep you from all harm. He will watch over your life. The Lord will watch over your coming and going both now and forever. Alam niyo po itong verse na ito. Noong po time na nawawalan po ako ng peace, ng kapayapaan. Ito po yung pinaulit-ulit ko po siyang minimemorize. Gumawa po ko ng listahan ko, tapos minimemorize ko siya. Tapos kapag kayo natutulog ako, nire-recite ko siya sa isip ko, o kaya sinasabi ko. At doon po, nakakaramdam ko ang pagkalima ng Panginoon. Totoo po yun. At dito po, ang sabi po niya sa Tagalog, sabi ko nito, si Yahweh ang ating tagapag-ingat. Laging nasa piling upang magsanggalang. Di ka maaanog sa init ng araw kung gabi ay di nasasaktan ng buwan. Si Yahweh ang siyang sa iyo'y mag-iingat sa mga panganib. Ika'y nililigtas. Si Yahweh ang siyang sa iyo'y mag-iingat. Saan man naroon, ika'y iingatan. Di ka maaanog kahit niligtas. Amen? Ang Diyos, siya po ang mag-iingat ko sa atin. Amen? At ganun po, kabuti ang ating Panginoon. He is our shepherd. At tayo po yung kanyang mga tupa. Tayo po ang kanyang tupa na inaalagaan. Amen? Praise God. At sabi po dito, sabi po dito, sa John 10:11, buksan po sa John 10:11. Ang sabi po dito sa John 10:11, I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. Amen. Jesus is the good shepherd. Amen. Jesus offered his life. He saved us from our sin and eternal punishment. Lahat po tayo, di ba po, candidate po tayo sa eternal punishment na mapunta sa impyerno. Amen? Pero because God cares for us, inialis na tayo doon. Amen? At anong in-offer ng Panginoon? Eternal life. Kaya wala na tayo doon sa eternal punishment. Do you believe? Amen? Naniniwala ba kayo? Nananampalataya kayo? Nawala na tayo doon, di ba? Kasi si Jesus, i-redeem na niya tayo sa ating mga kasalanan. Amen? At sa ating, na gano'n man tayo kasama before, tinanggap tayo ng Panginoon. Amen? Kasi wala namang perfect dito sa atin. Amen? Lahat tayo may mga nagawang hindi maganda before na makilala natin yung Panginoon. Amen? At ang Panginoon tinubos na tayo at binigay niya ang kanyang buhay para sa atin. Amen? At dito ay tunay na ang Diyos ang nagmamalasakit sa atin. Amen po ba?
Masyadong seryoso. Amen. Praise God. At letter B po, ang sabi po dito sa Psalms 23 verse 3. Ito sa Psalm 23 verse 3. He restores my soul. He guides me in paths of righteousness for His name's sake. Sabi po dito, God guides us along the right path. Amen. Tayo ay ginaguide ng Panginoon. Ginagabayan na tayo para tayo ay maging maayos yung ating nilalakaran. Amen. Ayaw na tayo syempre. Di ba ang mga tupa, kapag ka, iba may 100 na sheep, at pag may nawala ng isa, anong gagawin? Anong shepherd? Iba hahanapin yung isa, iiwanan niya yung 99, hahanapin yung isa, di ba? Amen? Ganun po. Ginaguide tayo ng Panginoon. Gusto niya tayo ay maging maayos ng ating lalakaran. Sabi po ito, God does not only provide for His sheep, but also guides them in the right way. So tamang landas tayo, ginaguide ng shepherd. Amen? Ayaw niya tayo na mapahamak. Kaya na tayo nilalagay sa isang ligtas na lugar. Amen? Kung saan tayo ngayon, we are safe dito po sa congregation na to. We are safe dito po sa lugar na ito. Amen? Kaya na tayo dinadala dito. Amen. It expresses a deep sense of trust and reliance on God as the shepherd who not only cares for but also guides and restores our soul for His own glory. Ito po, this signifies God's guidance and direction, and ensuring that the individual walks in a way that is pleasing to Him. Amen. Gusto ng Diyos na ang ating pong nilalakaran, ito po ay nakakalugod sa Kanya. Ayaw na makikita tayo na napapahamak, napapaniwala ang buhay. Kaya pilit na tayo inilalagay, ibinabalik sa isang safe na lugar. Gaya po ni Abraham. Example po po si Abraham. Sa Genesis chapter 12 verse 1 to 8. Yung pagtawag po kay Abraham before he was Abram. Amen? At makikita po natin dito na anong sinabi ng Panginoon sa kanya. Yung pagkakatawag niya. Diba, hindi naman alam ni Abraham kung saan siya pupunta at sinabi ng instruction sa kanya, iwanan mo ang iyong homeland at pumunta ka dito. Anong ginawa ni Abraham? Ito po, yung pagkatawag sa kanya, sabi ko nito, the Lord had said to Abraham, leave your country, your people, and your father's household, and go to the land I will show you. I will make you a great nation, and I will bless you. And I will make your name great, and you will be a blessing. I will bless those who bless you, and whoever curses you, I will curse. And all people on earth will be blessed through you. Ito po yung sinabi ni Yahweh sa kay Abraham. I will make you a great nation. Amen? Ito po yung pangako sa kanya. At yung blessing po, after po nung sumunod si Abraham, at nakasunod na po yung blessing sa kanya. Ano pong ginawa ni Abraham? He trust and obey the Lord, diba? Ayun po ang kanya pong ginawa. At kung sa tingin niyo po hindi po sumunod si Abraham, di ba po, hindi po niya mararating po yung narating po niya, amen? At ang pangako ng Panginoon sa kanya, I will make you a great nation. Di ba po sa kanya, nang balik ang ating mga descendants, amen? Tayo po kumbaga, binuno natin si Abraham. Tayo po yung mga naging, di ba po? At dito po makikita po natin na He directed Abraham to leave his homeland, trusting in God's guidance despite not knowing where he was going. Hindi naman niya alam kung saan siya talaga pupunta. Hindi niya alam po. Kumbaga, sumunod lang siya sa Panginoon. It's an act of faith and obedience. Amen? Yung faith and obedience po is important po. Importante po ito sa ating po mga tupa ng Panginoon. Amen? Importante po yung ating po trust, obedience, and faith sa pagsunod sa Panginoon. Praise God. Leading us towards choices and actions
that align with His will and character. Ito po yung ginawa ko ni Abraham. At letter C po, God's comfort even in difficult times. Sa verse 4 po ito. Sa Psalms 23 verse 4. Sabi po rito, even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. For you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. God's comfort even in difficult times. Even though we walk with hardships, God will comfort us. It refers to the difficult times and challenges in life. Tandaan po natin, sa bawat po mga may hirap na sitwasyon na nilalakaran natin, kasama po natin palagi ang Panginoon. Amen? Lagi po natin siyang kasama. Hindi po na tayo iwanan. Amen? I will fear no evil. When we face hardship, we have confidence. God is with us. Knowing God is with us. Meron tayong confidence na kasama natin ang Diyos. Meron tayong sandigan, maaasahan, at masasandalan. Amen? Sandigan, maaasahan, masasandalan. Yan po ang ating pong shepherd. Amen? Amen. Praise God. Nakakaaral po ba tayo? Natututo po ba tayo? Amen. For you are with me. Ibig sabihin po nito, God's presence and unwavering support. Ito po sa Deuteronomy chapter 31 verse 6. Ano po ang sinabi nito? Be strong and courageous. Do not be afraid or terrified because of them. For the Lord your God goes with you. He will never leave you nor forsake you. Ito po yung sinabi ni Moses na pinasasabi po ni Yahweh sa pamamagitan po ni Moses. Ito pong katagal na ito. Dahil po ito po ay dito po ay si Moses po is 120 years old at hindi na po niya mapapamunuan po ang bayan Israel. At dito po ay kalilin niya po dito, ang papalik po sa kanya dito ay si Joshua. Amen? At ito po ang sinabi niya kay Joshua at sa mga bayan ng Israel. Kasi nalulungkot po sila dahil si Moses po hindi na po sila manlilid patungo po sa promised land. So, ito po yung sabi ng Panginoon sa kanila. At sabi po dito, diba, be strong and courageous. Kasi po dito po ay ito pong mga Israelita, natatakot po sila kasi marami po libo-libo po yung gusto na salakayin po sila o matalo sila. Kasi marami pong bansa ang gusto pong talunin ang Israel, ang bayan ng Israel. Pero ang Panginoon hindi po siya papayag dahil mahal na po ang bayan ng Israel, mahal na ang Israelites people. Kaya gano'n na lamang ang pag-encourage na kay Joshua at sa mga Israelites people. Amen? At sa tuwing sila ay nakikipaglaban, talaga naman nandun ang guidance, nandun ang presensya ng Panginoon. Kaya kahit hindi sila gano'n karami at mas marami yung kanilang kalaban, nananalo sila. Amen? Bakit? Kasi kasama nila ang Panginoon. Amen? Tayo, kasama natin ang Panginoon. Ano man ang mga nararanasan natin, ano man ang mga sitwasyon mo ngayon, kaya kong ipanalo ng Panginoon. Amen? Kaya mong mapagtagumpayan yan. Amen? Kailangan lang natin na magtiwala tayo sa Panginoon, manampalataya tayo sa Panginoon. At tayo sumunod sa Panginoon. Amen? Kaya importante po, tayo po ay laging kumbaga, inaalam po natin ang salita ng Panginoon sa ating buhay. Para po tayo po ay nakakalakad na may guidance ng Panginoon. Amen? At sabi po dito, your rod and your staff, they comfort me. Pakita nga yung Brian, yung picture. Di ba po, ito po yung ginagamit ng shepherd, yung rod. Yung tool po ng shepherd, yung rod and staff. Ayan po, yung rod, ayan po. Ayan po yung ginagamit ng shepherd. Yung rod, ayan po yung maliit. Tapos yung staff, ayan po, longer. Ayan po siya. Longer and
thinner with a hook or crook at the end. Yung rod, maliit lang po siya. Yan po yung shepherd's tools na ginagamit. Dito po ay, ang sabi ko rito, it is a tool of a shepherd. Symbol of protection, guidance, and discipline. Yan po yung gamit po niya. Di ba po pagka ang sheep ay na dilis po siya, yun po yung ginagamit, ginagamit po siya. Palawit ka yan. Dito, ginaganon po. Dito ka, di ba? Ganyan po yung gamit po niya. At dito po, sabi, it is a tool of a shepherd, symbol of the Lord's protection. Protection ng Panginoon, guidance, discipline, and bringing comfort and security. Ano po yung binigay po sa ating tool ng Panginoon? Ano po yung binigay na tool sa atin ng Panginoon? Bible, di ba po? Ito po yung tool po natin na binigay ng Diyos sa atin. Sabi po, His word brings comfort, guidance, and reminder to correct us from wrongdoings. Nagre-remind sa atin. Sabi po, di ba sa 2 Timothy 3:16 to 3:16, all scripture is God's breath and is useful for, teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. Amen? Ang salita po ng Panginoon, ito po yung magpo-correct sa atin. Kapag mali po tayo, i-rebuke po tayo niyan. Amen? Masakit po, di ba po? Pero ito po yung discipline ng Panginoon po sa atin. Amen? Dinidiscipline po tayo ng Panginoon sa pamamagitan po ng kanyang salita. Sabi po nito, di ba po ang Biblia, 66 books, ang Old Testament, 39, 27 ang New Testament. Pinamemorize po sa amin ako. Ni Pastora, kami po lahat ng mga elders, nag-aral po kay Pastora Joy. Tapos, pinarecite niyo po kami ng 66 books. So, ito pong 66 books, from cover to cover po, complete package na po yan. Amen? Ano po yung complete package nyo? Higit pa po ito sa mga material na bagay sa mundong ito. Mas mahalaga po ito, amen? Mas mahalaga ito kasi kayamanan po natin ito. Kasi ang lahat ng material mawawala. Pero ang salita ng Panginoon, mananatili po ito, amen? Praise God, ganun po. Ka-powerful, effective ang salita ng Panginoon. Amen? Praise God. Kung alam mo ang salita ng Diyos, hindi ka maliligaw. Amen? Hindi ka madideceive ng mga maling aral. Ito po, kung bakit po tayo sinasabi na mag-devotion, magbasa, para hindi po tayo maligaw sa ating pananampalataya. Baka mayaya ka ng ibang sekta, ibang relihiyon, sumama na tayo, di ba? Kapag hindi mo alam ang salita ng Panginoon, baka umanib ka na sa kanila. Amen? At dito po kailangan po na ma-discover po natin ang mga promises ng Panginoon. Ano ba yung solusyon sa mga problema natin? Nandito lang po sa Biblia. Kasi lahat naman po, ipinrovide na sa atin ng Panginoon. Amen? Even His life, Jesus, yung buhay ng Panginoon, pinrovide na niya. Yung mga pambayad natin sa mga kung ano-ano pong bills, hindi ba na kaya i-provide yun sa atin? Di ba po kaya po niya? Amen? Amen. Palakpakan niya po natin ang Panginoon. Praise God. Hallelujah. At dito po, kapag kaalam po natin ang katotohanan, ito po ay magdadala sa atin ng magandang kinabukasan. Amen? Naniniwala po ba kayo? Amen. At letter D, ang sabi po rito, ang shepherd's role, una, he cares about us. Number 2, he guides us along the right paths. Number 3, he comforts us even in difficult times. Letter D, God provides. Sa Psalm 23, 1-5, Psalm 23, verse 5, sabi po rito sa verse 5, you prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup overflows. Amen? Ang ibig sabihin po dito ng my cup overflows emphasizes the abundance of God's blessing. Una, His provision is sufficient for us.
Sapat ang biyaya ng Panginoon sa atin. Amen. Kung nangangailangan po tayo ng trabaho, kung gusto mo ng negosyo, kung gusto mo ng kagalingan, God is sufficient. Kaya niya i-provide lahat. He is the unlimited God. Huwag po natin na dito lang ang magagawa ng Diyos sa kahon na to. Dito ka lang, Lord. Dito lang, ito lang tayo. Huwag po natin iswalin ang magagawa ng Panginoon sa buhay po natin. Amen. Di po natin dapat na, hindi naman yan. Tagal-tagal ko na nagpipray. Hindi naman ako sinutugon. Huwag po natin maliitin ang magagawa ng Diyos sa buhay po natin. Huwag po natin limitahan dito lang. Because God is unlimited. He is the unlimited God. His blessing flow freely and abundantly. Amen? Example po nito, maganda po ito yung example po nito. Yung biyuda at may dalawang anak sa 2 Kings chapter 4 verse 1 to 8. Diyan po ay lumapit po itong biyuda. Yung biyuda po kasi, meron pong naiwanang pagkakautang yung kanyang asawa. Ngayon po, ang gusto po, nung pong pinagkakautangan nila, maging alipin yung dalawang anak na lalaki. Ngayon po, sabi po, nito pong yung biyuda, lumapit po siya kay Elisha. Ngayon po, sabi ni Elisha, na sinabi niya kay Elisha na gusto gawing alipin yung dalawang anak. Kaya, eto na lang yung, sabi ni Elisha, ano bang meron ka sa bahay mo? Sabi niya, isang bote lang sila. Meron ako sa bahay mo. Sabi niya. Ngayon, sabi ni Elisha sa kanya, sige, pumunta ka sa kapitbahay mo at manghiram ka ng mga bote. Then, nag-gather sila ng mga bote. Ngayon, habang ito'y kinolekta nila, sige, sabi ni Elisha, pumasok ka sa loob ng bahay mo, magkulong kayong mag-ina. At out of one bottle ng olive oil, it flows freely, nalagyan lahat po yung lalagyan ng mga bote ni Lord. At pagka sabi nung nanay nila, bigyan mo pa ako, sabi nung anak, wala na po, nay, wala na po, ubus na. So pagkatapos po ng tumigil na po, yung pagdaloy ng langis. At sabi po ni Elisha, sige, ito ibenta ninyo at gawin pambayad dun sa utang ninyo at ang matitira pa, ito na yung ikakabuhay ninyo. Amen? His blessings flow freely. Kumbaga, talagang ito ay sumapat dun sa mag-iina. Ganun po, kabuti ang ating Diyos. At talaga naman, out of one bottle, nag-overflow, dumaloy ang blessing ng Panginoon. Amen? Amen? Nakita po ba natin yung miracle na ito? Yung ginawa ng Panginoon sa biyuda, sa dalawang anak. At tunay na tawag dito, nakaka-amaze po ang kayang gawin ng Panginoon sa buhay po natin. His blessings flow freely and abundantly. Amen? Praise God. Manampalataya lang po tayo. At grabe po yung ginawa ng Panginoon sa biyuda at sa kanyang dalawang anak. Amen. Na-bless po ba tayo din sa story na ito nung sa 2 Kings? Praise God. Ganun po ang kayang gawin ng Panginoon. Hindi po natin sukat akalain na from one battle, talagang dumaloy ang biyaya ng Panginoon. Amen? Praise God. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God. At dito po, dito na po tayo sa point number 2 po natin. The sheep's responsibility. Ibig sabihin po ng responsibility, something that you have a duty, something that you have a duty to do and that you are expected to do. Ito po yung atin pong kailangan gawin dahil responsibility po natin. Responsible po tayo dito sa bagay nito. Ito po yung sa sheep's responsibility, yung literal na sheep. Ito po yung kanilang ginagawa. Grazing. They exist to graze on grass and other vegetables, their primary food source. Sila po ay kumakain.
ang mga tupa, pinapakain po sila ng shepherd nila. Amen? Kumakain po sila. Letter B, staying close to the book. Kumbaga, nananatili sila intact dun sa grupo. They live in flux and allow for easier navigation. Kaya po pagka meron pong umalagpas, nawala, madali po makikita kasi they live in flux. Sama-sama po sila. At dito po, sabi po rito, letter C, following the shepherd. Sinusunod nila ang instruction sa kanila ng shepherd. They follow the shepherd that guides them to safe place. It protects them from danger and care for them. Ito po ginagawa ng literal na tupa, sumusunod po sila sa shepherd. Amen? At letter D, ensure their survival and reproduction. Ito po yung purpose nila para po sila ay maka-survive at dumami pa po yung mga lahi ng sheep. Nagre-reproduce po, ensuring the continuation of their species. Letter E, defensive behavior. Kapag natatreten po yung mga sheep, meron po silang instinct na may paparating na panganib. Ano pong gagawin nila? It's either po na tatakbo sila or matatreten na lang yung kaawat yung kanilang kalaban. Gusto mong matalo sa kanila. They form tight group or run away from danger, relying on their instincts for behavior. Ito na po yung representation ng sheep. It represents the follower of Christ. The sheep's responsibility. Tayo na po ito, mga mananampalataya ng Panginoon. Letter A, feed by the word of God. Kailangan po natin na tayo po ay makakain o ng salita ng Panginoon. Amen? Ito po, kailangan po tayo ma-nurture. Sabi nga po sa Matthew 4:4, man shall not live on bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Ibig sabihin po, kung paano po natin pinapakain po ng ating po mga pisikal na katawan para hindi siya maghina, ganun din po yung ating spiritual. Kailangan din po tayo kumakain ng salita ng Panginoon. Amen? Kailangan po natin kumain ng salita ng Panginoon. Kasi kapag hindi po tayo kumain ng salita ng Panginoon, mamihina po tayo. At maaaring mamatay po yung ating spiritual na buhay. Amen? Pwede po yun, na mamatay yung spiritual na buhay po natin. Bakit po? Kasi wala ng word of God na pumapasok sa'yo. Madali ka nang makabalik sa mundo. Kumbaga yung mga dati mong ginagawa, kaya yung bumalik po sa'yo. Kasi wala nang nagpapalakas sa'yo. Kaya yun po, kailangan po natin na kumain ng salita ng Panginoon. Para po tayo ay mabuhay sa ating spirito, sa ating spiritual na buhay. Amen? Sabi po sa Romans 10:17, faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Kaya kailangan po tayo na magkaroon ng pananampalataya sa Panginoon. Amen? Kailangan po natin na magkaroon po tayo ng pananampalataya sa Panginoon. So then faith cometh by hearing and hearing by the word of God. The core message is that faith develops or grows as a result of listening. Nade-develop po yung faith po natin kapag tayo po ay makikinig ng salita ng Panginoon, kapag po may nangangaral. At understanding God's message at inuunawa po natin ang salita ng Panginoon sa araw-araw ng ating buhay. At ito po ay typically conveyed through the Bible and preaching. Kaya importante po na tayo po ay nakikinig ng salita ng Panginoon kapag may nangangaral para ma-develop po yung ating faith. At tayo po ay nagbabasa, kumakain ng salita ng Panginoon para po lumakas po yung ating spiritual na buhay. Kasi po kapag ang ating spiritual na buhay ay hindi po siya, kumbaga sabihin natin na 50% lang yung charge mo. Di ba, palobat ko na nun? Dapat po palagi po tayong 100% na naka-charge yung ating pong spiritual na buhay sa Panginoon. Amen? Para hindi po tayo malolobat. Amen? Kasi
Kasi yung cellphone na yan, di ba? Saksak mo yan, 100%. Pag ginamit mo, madedrain yan pag hindi mo siya i-charge. Ganon din po yung spiritual na buhay natin. Pag hindi po tayo magre-recharge ng salita ng Panginoon, mamamatay din po yun. Amen? Ganon po yun. At sabi po rito, faith grows by spending time in the Bible. The more you get God's word into your life, the more your faith will grow. Amen? Naniniwala po kayo doon? You need to hear the word, read the word, and think about the word of God on a daily basis. If you do, your faith will increase and your stress will decrease. Kapag kapuno ka ng salita ng Panginoon, hindi mo na maiisip yung mga problema mo, tama po ba? Hindi mo na yung maiisip kasi meron ka ng pang-counter-attack sa mga problema mo. Meron ka ng palangga. Amen? Protektado ka na ng salita ng Panginoon, pangako ng Panginoon. Amen? Ito po ay nabasa ko po kay Rick Warren. Ito po, yung sabi niya po nito. You need to hear the word, read the word, and think about the word of God on a daily basis. If you do, your faith will increase and stress will decrease. Yan po, napakaganda po yan. At sabi po sa letter C, ito po yung responsibility po natin. Letter C, have fellowship with the believers. Amen? Sabi po sa Hebrew 10:24 to 25, sige po, malapit na po tayo magtapos. Sabi po rito sa Hebrews chapter 10, verse 24 to 25, sabi po rito, And let us consider how we may spur one another on towards love and good deeds. Let us not give up meeting together, as some are in the habit of doing, but let us encourage one another, and all the more as you see the day approaching. Sabi po nito, attend church service regularly for spiritual growth. Mag-attend po tayo ng service na ganito po, na kaugalian po dapat natin ang pag-attend sa gawain ng Panginoon regularly para po tayo po ay lumago. Number 2 po, encourage one another. Amen? Kailangan po natin encourage po ang bawat isa. Magpalakasan po. Magpalakasan po tayo, hindi po magsiraan, hindi po magbayan, hindi po magkaroon ng division. Amen? At pangatlo po, pray for one another. Magpanalangin po tayo. Amen? Magkaroon po tayo ng concern sa bawat isa na ipanalangin po natin ang ating mga kapatiran. Amen? Isasama po natin palagi sa panalangin ng bawat isa. Lalong-lalo na po ang ating leader. Amen? Letter D. Follow Christ as our shepherd. Kailangan po natin sumunod at sundin ang ating Panginoong Kristo. Kailangan po natin sumunod. Sabi po dito sa John 10:27, My sheep listen to my voice. I know them and they follow me. Number 1, the sheep recognize and respond to His voice. Amen? Tayo yung mga sheep ng Panginoon, nare-recognize natin ang boses ng Panginoon. Amen? At pangalawa po, He has a personal and intimate relationship. Meron po tayong personal na relasyon sa ating Panginoon. Amen? Kailangan po mag-deepen po yung ating pong relasyon sa Panginoon. Yung intimate. Amen? Yung intimate relationship. Kung paano po yung mag-asawa, meron silang intimate relationship with each other. Ganon din po tayo sa Panginoong Jesus. Meron din po tayong intimate relationship na ang Panginoon at tayo lamang. Amen? At doon po, tayo po ay sumusunod po sa ating Panginoon. Amen. Letter E. Believers must obey and submit to their leader. Recognizing their roles as God-given leaders, esteem them highly in love for their work. Importante po
na tayo po ay sumusunod at nagpapasakot po sa ating leader. Kung ano po yung sinabi po ng leader na mga nakalagay po dyan sa mga pader na yan, i-observe po natin yan. Sundin po natin yan. Kasi kailangan po natin respetuhin kung ano po yung sinabi po ng leader. Amen? Kasi po, sila po yung in-appoint ng Panginoon. Masakit po sa leader na kapag nagpastil po siya dyan, na hindi po yan ino-observe. Amen? Ganun po yun. Para po, gumanda po yung samahan po. Amen? Sabi po nito, do not discourage them. Baka naman puro, ay hindi naman yan. Ganito, puro negative yung sinasabi natin sa ating leader, sa pastora, sa mga elder, sa bawat leader. Puro negative. Hindi po dapat ganun. I-encourage po natin ang bawat isa. Amen? Sa 1 Thessalonians 5:12 to 13, Hebrews chapter 13 verse 17, dito po, submitting to leadership allows leaders to fulfill their roles without excessive burden or stress. Kapag tayo po ay sumusunod sa ating leader, hindi po sila may stress. Hindi po, kumbaga, sila mabibigatan, mababurden. Kasi mababurden nga ang leader kapag hindi po sumusunod yung mga sinasakupan po niya. Amen? Importante po na susunod po tayo sa ating leader. Kay pastora, at sa mga leaders po ng iglesia ito. Amen? At dito po, sabi po rito, if believers resist or disobedient, it will burden their leaders and make their work more difficult. Mapapahirap yung gawain ng pastor kapag hindi po tayo sumusunod. Amen? At sabi po rito, the benefit of submission to leadership as it contributes to the well-being of the entire congregation. Amen. Ang mag-benefit po nito lahat. Kapag maganda po, meron pong harmony, unity, hindi po division dapat. Amen. Hindi po dapat division, unity and harmony po para sa ikagaganda po ng iglesia po natin. Ito po yun. Sabi po sa letter F, malapit po tayo magtapos. Believers must love one another. Mahal mo ba ang kapatid mo? Mahal mo ba ang kapatid mo? Believers must love one another. Amen? God is love. Amen? Ang Diyos po ay pag-ibig. Praise God. Sa 1 John chapter 4 verse 7 to 8. Sige po, babasahin ko lamang po. Sabi po dito, 1 John chapter 4 verse 7 to 8. Sabi po dito, dear friends, let us love one another, for love comes from God. Everyone who loves has been born of God and knows God. Whoever does not love does not know God, because God is love. Amen? Ang Diyos po ay pag-ibig. At kung sino man po ang hindi umiibig, ay hindi po sa Panginoon. Amen? Ang gusto ng Panginoon ay magkaroon po tayo ng unity, pagmamahalan po, pagmamalasakitan sa bawat isa. Amen? Ganito po yung ginagawa po ng shepherd po sa atin ng mga ipan. Amen? Sabi po dito, sa John 13:34-35, a new command I give you, love one another as I have loved you. So you must love one another. By this all men will know that you are my disciples if you love one another. Ayan po ang sinabi ng Panginoon. Mare-recognize po ng mga tao na ikaw ay disciple ng Panginoon kung iniibig mo ang iyong kapwa. Amen. Brotherly love. Yan po ang gusto ng Panginoon. Yung brotherly love. Dito po sa ating pong conclusion ako. Sabi ko dito, as a sheep or believers of Christ, we should place our trust to Jesus because He will lead us to, number one, a better life. Ililid tayo ng Panginoon sa magandang buhay. Pangalawa, He knows what is best for us. Alam ng Diyos kung ano ang maganda at pinaka-the best para sa buhay po natin. Pangatlo, He has a plan and purpose for our life. He has a plan and purpose why He called you. May purpose
Panginoon kung bakit po tayo tinawag. Amen? Amen. At kailangan po tayong mag-obey sa Panginoon. Bilang mga sheep, mga tupa ng Panginoon, we need to obey God. Amen? At dito po makikita po natin, sabi po sa Jeremiah 29:11, I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Ito po yung gusto ng Panginoon na ibigay po sa atin bilang panghuli pong verse po. Alam ng Diyos, may plano po siya sa atin. At gusto ng Panginoon na pagpalain po tayo. Gusto niyo po bang pagpalain po kayo? Amen. Amen. Ayan po ang pangako po ng Panginoon po sa atin. Kaya panghawakan po natin ang pangako ng Panginoon po sa atin. At lagi po natin pakinggan ang tinig ng Panginoon at sumunod sa Kanya. Amen po ba? Ganun po ang ginagawa ng shepherd sa kanyang mga sheep. Nais po niya ng shepherd na mapabuti ang kalagayan natin. Amen. Ayaw na tayong mapahamak. At kung tayo man ay dumarating doon, dumadaan ng discipline ng Panginoon, amen, ngayon po ay pagpasalamat natin. Bakit? Kasi mahal tayo ng Panginoon, kaya po niya tayo dinidisiplina. Amen. Gusto niya na maibalik mo sa Kanya yung full trust mo, yung pananampalataya mo, ibalik mo sa Kanya. Amen? Praise God. At tayo pong lahat ay tumayo sa umagang ito. Sige po. Praise the Lord. Hallelujah, Jesus. Tayo po ay manalangin po. Yes, hallelujah. Praise your name, Lord Jesus. Thank you, Lord God. Hallelujah, Jesus. We worship you, Jesus. We exalt your name, Lord. Sige po, mami po tayo sa Panginoon. Salamat, Panginoon. Dahil ikaw ang shepherd, Panginoon, ng aming buhay. Ikaw ang Diyos, O God, na kasama po namin, Panginoon, sa mahirap na sitwasyon ng aming buhay. Tunay nga, O Diyos, na hindi mo kami pinapabayaan, Panginoon. Hindi mo kami iniiwanan, Panginoon. Lord, patuloy namin, Panginoon, Diyos, na malayong praise ka, Panginoon, sa aming buhay. Patuloy ka namin kilalanin, Panginoon, Diyos, ang sa buhay nito, Panginoon, hindi, Panginoon, Diyos, hindi mo, Panginoon, kinakalimutan ang bawat isa sa amin, Panginoon. Lagi mo kami, Panginoon, tinutuwid, Panginoon, sa lahat ng aming mga pagkakamali, Panginoon. Lagi mo kami, Panginoon, pinaparimahin, Panginoon, o Diyos. At hayaan mo, Panginoon, Lord, na kami, Panginoon, o Diyos, ay makalakan, Panginoon, Lord, na nandun, Panginoon, Lord, ang kalakasan, Panginoon, O Diyos, sa aming mga buhay. At higit sa lahat, Lord, sa aming spiritual na buhay. Tulungan mo kami na maging matatag kami. Until the day, Panginoon, na dumating ka, Panginoon, O Diyos. Lord, patuloy nga, Panginoon, Lord, na kami, Panginoon, ay stir up mo, Panginoon, ang aming mga pananampalataya sa iyo, Panginoon. At ituwid mo kami lagi, every time, Lord, na kami ay nagpapalinis, Panginoon, sa iyong landas, Panginoon. Lagi mo kami ibalik sa iyong kawan, Panginoon. Huwag mong hayaan kami ay mag-wander, Panginoon, sa mundo ito. Panginoon, Lord, tulungan mo kami na makasunod kami sa nais mo, Panginoon, sa aming mga buhay, Panginoon. Lord, help us to live according to your word, O God. At patuloy ka namin, Lord God, na susundin as a shepherd of our life, Panginoon. Lord, give us an obedient heart, Panginoon, na patuloy na susunod sa iyo, Panginoon. Ano bang sitwasyon na aming Panginoon na kinakaharap. Lord,
pangangailangan sa araw-araw, Panginoon. Lord, tulungan niyo po sila na lumago, Panginoon, Lord God, sa kanila pong mga pananampalataya, Panginoon. At magpatuloy sila, Panginoon, o Diyos, sa buhay nito, Panginoon. Lord God, dalangin mo, bawat panalangin ng bawat isa, ito man, Panginoon, ay financial, ito man, Panginoon, ay kagalingan, Panginoon, ng bawat isa, may karamdaman, Lord, let your healing touch, Panginoon, sa bawat isa, may karamdaman, Panginoon. You are a great healer, a great physician, Panginoon, Lord. Nothing is impossible with you, O God. Lord God, ikaw ang Diyos ng mga himala, Panginoon. At Lord God, pinaniniwalaan namin, pinananampalatayaan po namin ang kaya mong gawin, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon, Lord. Lord, let your healing touch, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon, na tatlong problema, Panginoon, na meron ng aking mga kapatisan. Lord, ikaw ang Diyos na tumugon sa lahat ng kanilang problema, Panginoon. At Lord, pagtuloy mo po, Panginoon, palakasin ang bawat isa, Panginoon, Diyos. Salamat, Panginoon, na makatiwala po namin sa Lord ng buong isang lingkod ito, Panginoon. We pray, Lord God, na magtagumpayan, Panginoon, ay pagpalaw po sa amin, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon. Ito po ang isang madalangin. God be the glory in Jesus' name. Amen. Maraming pong salamat na sa tagumpayan po namin ang iyong mga gawain po ito. Itong oras na ito, Panginoon, na natapos na parang Panginoon na yan kayo, Panginoon, sa kalagitnaan namin, Panginoon. Nagaling po namin ito, Panginoon, ang iyong mga salita, Panginoon, na aming narinig ngayon, Panginoon, sa buong linggo, Panginoon, na aming pagbubuhay, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa iyong sa mga manugtugtog, Panginoon, na nagsaksis, Panginoon, ang iyong manugtugtog, Panginoon, na hindi mo kami pinabayaan, Panginoon. Nandiyan po kayo, Panginoon, hinahawakan mo po, Panginoon, ang mga kamay nila, Panginoon. Lord God, salamat, Panginoon, sa shepherd, Panginoon, na Panginoon, po ituro po, Panginoon, sa amin, Lord God, na natuto kami sumunod sa iyo, Panginoon, na hindi po namin makakalimutan, Panginoon, ang shepherd po, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa iyong mga salita, Panginoon. Lagi po kami nandyan, Panginoon, handang makinig, sumunod sa iyo, Lord. Hindi po kami magkukulang, Panginoon. Kahit anong pong kakamali po namin, Panginoon, nandyan kayo, Panginoon, magbibigay sa amin ng pagmamahal na walang hanggang pag-ibig, Panginoon. Turuan mo po kami, Lord God, na ang pag-ibig na binibigay niyo po sa amin na masuklihan po namin ito ng kalagay ng pagmahal niyo, pagmamahal niyo po sa amin, Lord God. Maraming pong salamat sa oras na ito, Panginoon. Ito po ang aming panalangin po namin, Panginoon, ang tithes and offering, Panginoon, na i-bless mo po
Ayos. Simplay, simplay. Nice. Sige po, sige po. Happy, happy. Ay, hello. Hello. Tama yan. 1, 2, 3. Binubuhan sila, oh. Binubuhan.